Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Kawikaan, chapter 26, verses 1 to 28. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latig ay para sa kabayo, ang bukado'y para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ng isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na ring tinaga ang mga paa mo. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba.